kasama na natin live sa ating studio ang CEO ng Shekinah's Pastry Shop, Miss Shekinah May De Castro. Walang duda, Shekinah. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning. Ang ganda ng pangalan, no? Shekinah. Oh, napaka-sexy ng pangalan, Shekinah. Parang Shakira. Okay. Actually, galing po sa Bible po yung Shekinah, which means God's glory po. God's glory. God's glory. Ayan. So, paano po nag-start ang Shekinah's Pastry? Actually, nag-start po kami way back pandemic time, 2021. Pero po nung pandemic nung 2020, nag-start na po ako noon talaga na mag-try mag-bake ng, ayun nga po, ube cheese pandesal, yun po. And then, 2021 po, nawalan po ako ng work kasi nag-shutdown po yung company namin. And then, it also provided a way for me na talagang i-pursue po yung passion ko po sa baking. So, yun po kasi talaga yung binigay ng Lord na desire po sa heart ko since way back high school time. And then yun po, nag-start po kami online, selling po, first nga po yung ube cheese pandesal. Yan. Tapos kumalat na po sa mga kamag-anak ko po, so sila po yung una kong suki. Yan. And then, after po nun, nag-try din po ako mag-customize ng cakes. Nag-aral po ako sa YouTube University. Yun. Nang paano ko po gumawa ng cakes. And then, nag-try din po kami ng breads. Like, yung pinakauna po naming talagang na-try is yung ensaymada, which is yung bestseller po namin talaga yun. Kasi yun po yung na-master namin. Ensaymada? Opo, yes po. Yan po. And then, after po nun, siguro 2021, then 2022 po ng May, yun po, the Lord had given us an opportunity na kami po ay makapag-open ng physical store. Wow, congratulations. Yun po, actually, less than a year. So, kay Lord po lahat ng glory. And then, ayun po, until now po, meron po kaming physical store, pero lumipat po kami because of some adjustments po in business strategies. So, in other words, lumipat kayo sa malaki-laking pwesto? Actually po, mas maliit po siya. Shared space po kami ngayon ng baking at saka ng store po. Dahil po sa laki po ng expenses namin sa nauna po naming store. And then yun po, as part of our business strategy po, kami ay lumipat para po mas malesen yung overhead expenses po namin. So, saan yung physical store natin ngayon? Ngayon po, nasa Dalandanan, Valenzuela City pa rin po siya located. Actually, malapit lang din po sa pinanggalingan po namin nung una. Okay. Dalan-dalan. Talagang, it's really a bake shop, no? Meron ba kayong mga, let's say, do you serve drinks, coffee, and then meron ba kayong mga tables doon sa bake shop For niyo? dine-in. For dine-in? Yes po. Before po, meron po kaming talagang dine-in po na Ngayon po, meron pa rin naman po, pero alfresco na po siya. Nasa labas. Opo. Okay lang naman paggabi, di ba? Cool. Opo. Cool naman paggabi. Ilang tables naman po yan? Actually po, meron po kami ngayon 2. Ang seating capacity po siguro ay mga nasa 8, ganun po. Pero we're planning na mag-maximize pa po or mas mag-enlarge pa ng po namin, ng space po. Yan po yung Kahoy, ang ganda. Relaxing naman yung yung sa labas ka. So, kumusta naman yung area, yung traffic? I mean, are there a lot of people na talagang dumadaan? Or talagang sinasadya yung restaurant mo? Ngayon po, actually, nung lumipat po kami sa mas liblib na lugar, unlike po dun sa first na location po namin. Pero po, we praise God kasi po, hinahanap po kami ng tao. Pupunta po sila. And one of our bestseller po talaga na pinupuntahan nila, yung aming pong halo-halo. Yung po yung bestseller po namin. And yung bago po naming product, which is yung banana caramel con yelo. And yun po, may donuts din po kami. Banana caramel con yelo. Banana caramel. Wow. So, ito, concoction na ito. Yung banana caramel. Ikaw na, that is your original yes po. Recipe. Yes po. Diba? Banana caramel. Patingin nga, ang itsura noon. Ay, ito po. Para kainin ko kaagad. Banana caramel. Tapos ito po yung halo-halo. Yes po. Opo. Actually, ang kakaiba po sa aming halo-halo is yung ice po namin ay pinong-pino po siya. And then,
may timpla po kami talaga dyan. May So, gatas. Flavored po in siya. other words, Yellow. yung milk, pinifreeze na nila at nilalagyan na nila ng tawag nito ng timpla. Timpla. Pero yung saging minatamis ng caramel, di ba? Opo, yes po. Caramel yung gamit niyo pagpapatamis sa ano. Opo. Hulaan na natin yung lasa. Sarap. Parang ramdam ko na yung caramel sa Iwan na muna kita kasi Titikman mo na agad. nalulusaw na Mukhang masarap Parang kailangan na namin kutsara. Pero may ube rin, ano? Apo, ito pong halo-halo po Halo-halo, namin, oo. apo. Ito po yung may ube. May walling po kami ng ube na nilalagay. Ube halaya po. Kayo din po gumawa ng ube nyo, halaya nyo. Yung father ko po. Apo. Actually, lahat po ng sahog ng halo-halo and then yung dito po sa banana caramel. Yung father ko po yung, yung gumagawa. Galing naman. Okay. Magkano naman yung presyo ng ganyang halo-halo? Ganyang size? Ito po, for our halo-halo po, special halo-halo po namin is for only 99 pesos. And then ito pong banana caramel is 85 pesos po. Mas mura yung banana caramel. Opo. Maraming sahog kong yung halo-halo. Oo nga eh. Ito, banana. Ito, meron na akong kutsara rito. Yeah. Pero may maliit na size po kayo niya. Kanina, kamunting Single liit size pa iwan. lang po. Buti na lang may kutsara. Same sizes lang po. Yes, Iyan po. lang po yung mga drinks nyo. Coffee, meron po ba? Yes po, may iced coffee po kami, may soda rin po kami dun sa store po namin. So all these things, hindi ka naman nag-aral sa culinary school. Yes po. Sa YouTube University University lang. lang. Opo. Pero actually, graduate po ako ng BS Food Technology sa DLSAU. Food technology. Opo. Kaya meron po akong background about food. Oh. Yun po. And then, Sa passion Pinil ba yan? De La Salle Araneta po. Araneta. May Opo. Araneta ba sa Lasal? Sa may Victoneta po, sa may Malabon. Kasi alumni ako ng Lasal, Taft. So, medyo may idea ka na sa mga ganyan. Kasi yung food technology naman actually is about mass producing at saka yung way of producing para ma-preserve mo yung ano. Pagkain. Yun ang pinag-aaralan sa food technology. So ngayon po, ilan na po yung mga tinapay na kaya nating gawin from ube pandesal and saymada? Sa ano po namin, sa mga breads po namin, we have actually 9 varieties po. Opo, yung mga savory po namin, meron po kaming cheese sausage, garlic sausage, creamy spinach na own version po namin ng bread. And then, meron po kaming ham and cheese, milky cheese roll, yun po. Okay. Opo. Wala kayong pizza Pizza bread meron din po. meron kayong pizza bread. Opo, yes Kasi popular yan eh. Opo. So, anong nilalagay mo? Cheddar cheese o mozzarella cheese? Tomato paste? Opo, pizza sauce po yung nilalagay po talaga Pizza namin. sauce. Opo. Tapos lalagyan mo ng mga tawag nito yung mga sausages, no? Opo, Like toppings. salami or Hindi naman po ganun ka, ano. Opo, pero may mga toppings po kaming nilalagay po doon sa subukan mo, lagyan mo yan ng Spanish sardines na toppings. So you have the base, ang base mo dyan ay of course mozzarella cheese. Pero ang Filipino, they prefer cheddar cheese. Cheddar lang. Tapos lagyan mo ng tomato paste. Tapos lagyan mo ng white onions. Tapos bell pepper. Bell pepper, yeah. Tapos yon sardinas. Makikita mo yun, magiging bestseller mo yan. Sige po, baka pwedeng i-try. I-try Dito, niyo po. the first time I tasted, paulit-ulit ko na sinasabi rito, the first time I tasted the pizza was at the Plaza restaurant. That was actually the glamorous restaurant during the time where Intercontinental Hotel is now. Giniba na rin yung Intercontinental Hotel, no? So, doon sa labas, talagang nagtitinda sila ng pizza. Yun. Ganon yung concoction nila. Ang ginamit nila, cheddar cheese. Kasi that's Filipino taste yan, eh. Makikita mo yung ibang mga gumagawa ng cheese, ang gamit nila hindi mozzarella. Cheddar. Because suited sa Filipino taste. Like for example, yung Greenwich, hindi naman mozzarella yun. Cheddar cheese. Pero masarap din talaga pag may bell pepper. Yan. Bell pepper at saka yung onions, yung white onions. And then lagyan mo ng Spanish sardines. Wow. In olive oil.
Oh, Try nyo po yan. Pwede po makonsider. Kahit ganun yung laki ng size ng creamy, creamy spinach, parang nakita ko malaki-laki. Magkano po ba yung ganong size? Ito po yung nasa, yan po. Ayan po, yung ganyan, no? Opo. Sa creamy spinach po, 59 pesos po yung aming pong selling Wow. price. Pero ang laki po niya. Pwedeng mag-share ng dalawang Yes po. dalawang tao. Spinach with cheese yan, ano? Nako, sarap. Parang pizza talaga yung dating. Ah. Ayun po, yung kabila. Yes po. Ano po siya? Yun po yung pizza po namin. Ah! Opo. Ganong version lang Pizza po bread. siya. Opo, bread po siya. Mini Opo. lang siya, mini. Yes po, mini. Mga 5 kagat. O 6 na kagat. 59 pesos. Di ba, Jo? Oh. At saka ano pa po? Ito pong nandito. Ano to? Ayan po, we also have, for our pastries po, we have cookies. oatmeal cookies po. Oatmeal Oatmeal cookies. Apo. Oh. Ayan po. Marami po nagsasabi na hindi po siya ganun katamis, kaya gusto po ng masa. Ng masa. Magkano po itong oatmeal cookies? Ito po ay 160 pesos for mura 8 yan, ah. pieces po. 160. Tapos nilagyan mo ng raisin. Chocolate Chocolate. chip po. Chocolate. Maglagay ka ng raisin din. Masarap. Another Sige po. version. Di ba? Anong po market natin ito? Bata or any age? I think yes po. Kasi meron din po mga bumibili sa amin na bata. Ang cookies naman for all ages. Ayun. Di ba? Tapos 160 pesos For po. all ages. For all ages. Mura yan. Ilang piraso yan? 8 po. 8. Eight. Mura. Pwede. Ito po, yung nasa box. Ito po nasa box po namin. Ito po yung aming pong newly added po na product, which is yung donuts po. Pwede natin buksan. Ay, cute. Ito po yung aming pong mga donuts. So, sa donuts po, we have ring donuts for our classic. And sa ano po, we have premium donuts po. Ito po yung may mga filling. Sa mga, ito po sa premium for only 47 pesos po each. And then, sa classic po namin for only 37 po. 30. Saan yung classic niyo? Opo, ano yung classic? Yung Ito pong isa. traditional donut, no? Ito pong isa Classic. dito, ano? Yan ba yan? Bavarian Opo. filled Sige, po ba sige. to? Okay. Ayan. Buksan natin dahil ang gaganda po. Ayan, yung classic. Hindi rin ito yung traditional eh. Classic eh. Panglaban ito sa Dunkin' Donuts. Yun, narinig na. Yes. Naku, ang Merong- bango. oh. Ano pong tawag doon sa orange? Halika, Andres, tulungan mo ako rito. Choco butter na. Naku, Andres, bakit ngayon pa? Dessert. Sa classic po namin, actually, yung bestseller po namin is si Al Capone po at saka si Oreo. Wala kayong traditional na Yun doon. ano lang talaga sugar. Glaze, meron din po. Not glaze. Yung sugar lang talaga. Ipa-fry mo yun pagkatapos yan sa sugar. Opo. So far, Yun yung wala traditional po. na ano. Yun ang tinatawag na traditional donut. Donut. Ano po ulit ang tawag dito? Biscocho po ba? Biscoff po. Ang sa Biscoff. premium po, ang bestseller naman po namin is si Biscoff po and then si Milky Cheese. Ito po yung cheese Yes ang po. Ito Yes po. po. Same po, Milky Cheese. Dalawa. Wala kang strawberry. Bavarian. Strawberry. Wala. Dun po sa classic. Dito sa ano. Pero yung- dapat sa ano rin eh. Premium. Yung feeling eh. Pwede rin po. Masarap din. Masarap din talaga lagyan niya ng ng strawberry. Subukan mo maglagay din ng guava. Guava feeling. Guava feeling, oo. Kasi yung texture ng ano niya, ng dough, medyo maraming butter siguro nilagay siya kaya medyo malambot. 'Di ba? Hindi kagaya ng mga traditional donut na pag kinagat mo, parang chewy. Yan hindi Nangunguya. chewy yan eh. Kung hindi Malambot. smooth, silky. Smooth Yes po, tama po. Ha? So, pag ganyan, smooth, silky, maraming butter yan. O margarine. Kaya Kasi pwede. ang butter naman kasi at saka margarine, oil yan eh. So pag nilagay naman ganyan, silky yan. So hindi siya, kasi yung gluten, yung flour, yung wheat, pag hindi mo nilagyan ng maraming butter or kaya lard, talagang makunat yan. Makunat. Ayan yung pampalambot. Ayun. Susubukan nyo na po yung guava. Ano pa po? Ano-ano pa yung mga pastries natin bukod dito sa cookies?
Meron din po kaming caramel bars, pero hindi ko lang po dala available po ngayon. Meron din po kaming almond brownies. Yun po. Brownies. Po. Sa ganun po, magkano yung pricing natin? For caramel bars po namin, sa ngayon is 199 for a box of 6 po. 199. Po. For brownies po is 210 for a box of 6 po. Ayun, Mura wala lang din. po akong dala ngayon. Pero, Box of 10 na yun, ah. 6 po. 6 6, na. po. Pero sa 210. World Trade po, sa Math Bags po, meron po kaming available Ayan. today. Kaya niyo po sila pumunta ng Mapex. Ayun po, would like to invite everyone po to visit yung Mathbex po happening now sa World Trade Center. So, it will be until Sunday po. From 10 a.m. to 7 p.m. po yan. So, kita-kita po tayo doon. Saan yun? Saan located? World Trade. Sa World Trade Center Sa po. World Trade. World Trade Center. Um, Anong booth number? Sinong sponsor niyan? Organizer pa, I mean. DTI ba? Actually, nakasama po kami dito po sa Mathbex because of PCCI po. PCCI PCCI. Valenzuela, po. So, member po kami ng PCCI Valenzuela. And yun nga po, would like to thank also po yung family po ng PCCI for giving us the opportunity to be there po. Selling our products and catering our products po dun sa World Trade. Alam mo, okay. Bibigyan lang kita ng mga insight, no? Like for example, yung Dunkin Donuts. Ang negosyo niyan, donut at saka coffee lang. Tayo ang dami nating produkto. Pero, kung i-promote mo yung donut mo with some other, like yung pizza, no? And put a lot of branches, palagay ko magkiklik yan. Kasi sa nakikita ko, hindi ko pa natikman yung donut niya, no? Hindi yan maiiwan ng ibang gumagawang donut dito. Jayco, yung Krispy Kreme. Hindi yan maluluma. Kasi tingin ko, masarap yan. Sa texture lang ng kanyang dough, nakita ko na yan. Even without tasting it. Yes. No, mamaya, makikita mo, pag tinikman mo yan, silky ang dating niyan. Di ba? Yes. So, pag-aralan mong mabuti. Pag-aralan mong mabuti. Dunkin Donuts, ang negosyo, donut lang at saka coffee. Kape. Di ba? Ay may halo-halo pa tayo. Tsaka banana curry. Kaya, palagay ko, talagang hinahanap kayo. Pero subukan mong ilagay yung iyong pwesto sa may traffic. Marami. Makikita mo, tuloy-tuloy yung paglagay mo ng brands. Siguro, i-recommend kita sa Gama. Kaibigan ko. Meron siyang mini food court at walang gumagawa ng ganyan. Nakikita po ba nating future plans? Yes yung po. mag-rebranch? Yes po. Actually, yun po talaga yung prayer po namin since nag-open po kami na hindi lang po kami hanggang dito, kundi talagang dadalhin po kami ng Lord to greater heights by pagkakaroon po ng mga branches, ganyan. And also, isa din po sa prayer po namin is yung magkaroon po kami ng sariling commissary na as in planta po talaga siya na GMP facility po na planta na kung saan doon po namin ma-manufacture yung aming po mga products. Actually, like sa manufacture ng donut, may mga machines na yan mag-mass produce. Pag nalabas doon, talagang coated na, ready for packing na. Nakatulong na. Kasi tingin ko, magiging bestseller mo yan, yung donut. Though right now, it's not your bestseller, no? Ang bestseller mo, is Aimada. Actually, nag-ano na po sila. Naglalaban. Naglalaban na po sila. Nagsasabay pero, Nagsasabay. I'm very impressed with your donut. Thank you po. So, tingin ko, mag-focus ka rin dyan sa donut. But you have to mass produce it. Yes. Available ba kayo sa mga tawag nito? Sa mga Food. Food Panda, Lalamove? As of the moment, hindi pa po. Pero we do our couriers po via Lalamove. Yun po yung mga delivery po namin. And we also have in-house rider. Kakaroon lang po namin recently within nearby areas po sa Valenzuela. Kailangan siguro i-strengthen mo yung social media mo. Yeah. Yes. Kasi Malakas right din. now, baka ilan lang yung followers mo, i-strengthen mo yan para nang sa ganon ay pag maraming nakakita, maraming o-order,
Kahit Then the malalayo. rest will be word of mouth. Yes. Oh, napakasarap ng Shekinah. 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 May mga pies rin po ba? Sa ngayon wala pa. So, Hindi na, mag-focus ka na muna niyan. Huwag ka na magdagdag. Oh. Yes, Mag-focus ka dyan because I think Ito na itong yung donut mo mabibenta. lang at saka ensaymada, okay na yan. mga mabebenta na bestsellers. May dala ka pa dito eh. Tada. Ayan po. Ito po yung Yung aming pizza yan. cheese sausage po. Actually, sa savory po, siya po yung bestseller po namin. For only 57 pesos po ito. Cheese sausage. Opo. Cheese ko. Studio. Cheese sausage, no? Ang lambot ng tinapay. Very good. Parang, yung tinapay niya parang ano yun, Parang may croissant na tinapay. croissant. Ito naman po yung aming milky cheese for only 39 pesos po. may 30. Coated po siya ng milk and then with cheese po sa loob. Masasarap lahat yung produkto. Kaya lang in the Philippines, there are only a few products that are really popular. Ensaymada, donut, Pandesal. pizza, pandesal. Pandesal. Yun yung mga popular eh. Meron kang ubi pandesal, right? Yes po before, pero now po, hindi na po kami Tinigil mo nag-release. na. Opo. Ito na po yung mga current na products po namin. Ay, may mga challenges po ba tayong kinaharap? Bukod dun sa pandemic, kasi dun kayo nag-start eh. Challenges. Yung pwede nating ma-share. Siguro po isa sa challenges po namin nga po, as time passes by, kailangan kasi sa business, isa po sa natutunan ko na kailangan you are innovating every now and then kasi changing po yung demands ng mga customers o ng mga tao. So, para maka-adapt ka po, makasuit ka dun sa demand nila. So, kailangan po talaga mag-innovate, kailangan, especially nga sabi po ni Sir is yung promotion, kailangan po palakasin yung promotion. Yun po. Na-experience po kasi namin na after ilang months or after actually a year, talagang humina po yung sales namin. Pero, yun po, by the grace of God, binigyan po kami ng wisdom ng Lord na kung ano po yung pwedeng gawin. So, yun po yung ginawa namin. Nag-strategize po kami. Umalis po kami sa before na location po namin and then we transferred into a new location na kung saan po shared space po yung ginawa namin. Nandun po yung store at the same time, nandun po yung production po namin. So, mas naka-lessen po kami sa overhead expenses po namin. Meron tayong nakita kanina, parang nagdi-DIY yung mga bata ng cakes nila. Ay, yes po. Ano pong sistema doon? Bibili muna sila ng cake, tapos meron ng mga, yung parang Mga icing. na sila ang magde-design. Opo, actually, pwede po kaming kasi nagko-customize din po kami ng mga cakes po. From bento cakes, Ayan, yan po no? hanggang mga tall cakes, yan po. Yung mga, pinsan ko po yan. Yan. So, ang tawag po dito sa bento cake po is yung DIY namin po, na kung saan si client or si customer po, yung pwede pong mag-design ng sarili nilang cake para po sa pagbibigyan po nila. Ayun po. Pwede naman pong wala sa store yan, like sa bahay na nila gagawin. Yes po. Bibigay po namin yung kit. Na Magkano po yung ganon, yung kit? Ito po ay 299 po namin binibigay yung kit po na yun. Opo, with tricolor na po yung icing po namin. And then chocolate moist na cake po, which is yung bestseller po kasi namin siya. Ano pong next dyan na size ng cake? Next po is yung regular size po namin is yung 6x3 na size po. And then yung 8, mas malaki po is yung 8-inch. Yun po. Pwede din po yun. May kit din po yun para kapag yung Pwede naman po. Pwede naman po kasi kaya naman po namin mag-customize according to kakayanan, capability. Kasi ngayon po, ako pa lang po yung may kaya na current na involved po dun sa store, sa baking. Ako pa lang po yung may kaya ng mag-customize po ng cakes. May mga na-train din po. Kaya lang po, mga estudyante po kasi sila before, yung mga disciples ko po yun, na-train ko po. Pero mga, na po sila, nagka-work, ganyan. So, ako po yung... So, ikaw pa rin? Ikaw pala? sa mga cakes po sa ngayon. But, I'm willing to train po
mga gusto pong matuto na So, gumawa. what kind of cakes do you make? Mayroon bang ubi cake? Mayroon kang banana cake? Chocolate. So what kind of cakes do you make? Like for example, yung dinidecorate, karamihan, vanilla cake yan, chocolate cake. Chocolate. So ano mga cakes ang binibake mo? Ngayon po, ang pinaka-bestseller po namin is yung moist chocolate cake po namin. Yun, moist chocolate yun cake. po. Ang ginagamit talaga po namin for customized cakes. And then we also have ube po, flavor, and red velvet cream cheese. Yun po yung... So ang gamit mo sa chocolate, you buy the chocolate powder. Yes po. Okay. Alam mo, subukan mong bumili ng yung talagang tabliya, tawag niyan, tabliya. Kakao. Di ba? Kasi yan, talagang pag chocolate powder kasi tinanggal mo na yung Butter. chocolate butter, yung cacao butter. Pero yung pag tabliya, talagang malinamnam yan kasi andyan pa yung chocolate butter. So, what do you do? Pag nagbibake ka na using chocolate powder, gagamit ka ngayon ng butter, which is cow's butter. Hindi singlinamnam ng cacao butter. So, kung magsubok ka ng yung tabliya, nandoon yung cacao butter. Then, mas malinamnam yun. But you have to price it a little bit higher kasi ang mura ng chocolate powder. Magkano ang chocolate powder? Parang nakukuha ko po siya parang less than 500 po per 500? Kilo. Less than po. Naku. Less than po. Siguro, pagdating ng yung tabliya, makukuha mo lang yan siya ng mga around 600 pesos per kilo. Pero may chocolate butter na. May cacao butter ang tawag niyan. Mas malinamnam. Bigyan kita ng sample. Ayan. Sige po. Try nyo yun. Try nyo. Kasi magkano lang diferensya? 100? Pero High-end ba? yun, pag i-bake mo yun, imi-melt siya. Kasi alam mo naman yung imi-melt siya pagkatapos habang nagbi-bake ka na, idadagdag mo yun. Ilang percent ba ang chocolate at saka all-purpose flour? Hindi ko lang po sure yung percentage, kung ano po yung percentage. Pero mas marami po yung flour. Kasi po dun sa... So mga tingin ko yan, mga 70-30 or 60-40. Possible, yes po. Mga 70-30, subukan mo. Then tikman mo, ikaw mismo sabihin mo, wow, sarap nitong chocolate cake na ito. And probably you'll be the only one doing that in the country. Ito po, may mga dito. Pwede po bang magpa-customize ng cake para sa Father's Day? May promo po ba yan? Mga ganyan. Yes po, pwede naman po. Pero po sa ngayon, meron po kasi kaming bread and donut set for Father's Day na i-release. Ito po yun, yung nasa... Yung sa box. Opo, ito pong nasa box. Ito pong nasa Saka ito. unahan. Opo. Ayan. Yan po. Consisting po ng 2 floss, chicken and pork floss, and then donuts po. 3 piraso po ng donuts. So ito bread ito, no? Yes po. Wow. Ayan po. Talaga naman. Magkano po? Ang dami mong nalalaman dahil sa University of YouTube. Magkano po yung ganun? For only $2.99 po. Yung aming pong po ngayon. Shala, $2.99. Ang mura lang, ano? Opo. Pag Father's Day kasi, yung mga nanay, karamihan mga housewives. Oo. So okay na yung $2.99. It's not the thing, it's the thought. Yes. Tsaka kung 16 yun, 15 sahod ng asawa. Alam na! Alam mo! Alam. Meron. Yung mga viewers natin, paki-like lang o paki-follow. Yes po. Yeah. Thank you po. Para na sa ganun ay hindi kayo magsisisi habang buhay. Kung hindi nyo ipapalo yan, talagang sasabihin nyo, I missed 1/2 of my life. Ala! Ibang klase mag-market. Carla Cortez, punta ako ng World Trade Center. Mukhang masasarap ang produkto nila and breads. Ayan, sumugod ka na. Raquel Clemente, sayang hindi pa sila available sa Grab and Food Panda. Ang
Layo Valenzuela. Mukhang masasarap nga basta sinabi ni Kong Butch. Okay yan. Mag-message lang kayo sa Facebook page nila at sigurado makaka-order kayo. Julie Suerte, magkano po ang bentahan nyo niyan, ma'am? Masarap. Ayan, sinabi na rin kanina. Chelsea Piodos, napakagaling ng guest at mukhang madasalin kaya talagang maraming blessing na dumarating. Parang ako, maraming blessing na dumarating. Madasalin din ako. Okay, back to studio 2. Kong Butch and Binibining Joanna! Lagi talagang kasama siya. Kung talagang totoo naman yung sinasabi ni Andres, kung marami talagang blessing, huwag mong ipagkaila. Sige. Dahil galing sa Panginoong Diyos yan. Pag sinabing blessings, hindi naman blessing ko yan. Blessing mo kung hindi galing sa Panginoong Diyos. And then you have to announce it to the whole world na maraming blessings na dumarating. Tama ba? Yes po. Are you announcing? Yes po. Actually, yun po talaga yung challenge po sa akin bilang Shekinah po yung name ko. I'm to really represent the glory of the Lord dito po sa products that we have. Napaka-religious ng father mo. Talagang yan pa yung pinili na pangalan. Baka Sa mga kapatid mo, pamilya. anong mga pangalan nila? Galing din po sa Bible. Actually, yung mga kamag-anak ko po talaga nag-name po sa amin. Yung pangalawa ko pong kapatid is Carl Joseph. And yung pangatlo ko pong kapatid is Elijah Miguel naman po. So, galing din po sa Bible. Biblical. Huwag piliin yung Judas, ha? Biblical name din yan, eh. Biblical din. Biblical. Ay, may minimum, maximum order po ba kapag page bibili? Sa ngayon po, wala naman po. So, Opo. kahit pa isa-isa, go Yes na po, yan. opo. Sagot nga lang po ni client yung delivery fee. Opo. Kapag dito po sa Marikina, magkano yung shipping fee? Sa Pasig, shipping fee. Depende po sa lalarob. Oo, depende po. Yung app na pala magde-decide mo. So, kailangan umorder ka ng marami para naman... Ay, po, para sulit. Para sulit. Sulit. Kasi malayo-layo yung Valenzuela, baka abot ng 200 plus yun. Si O, din si Sir 300 pa. Gary, no? Valenzuela din. Kailas Taho. Ayan, magkakaibigan. Nandun din po ba siya sa Mavvex? Yes po. Opo, yes po. Nandun din. Naka-display rin yung kanyang... Taho. yung ating favorite na Teho. Actually, magkatabi po kami ng booth. Ano pong booth numbers? Booth 1003 po kami. 1003. Katabi po namin si Sir Gary. Ilan po ang mga exhibitors doon? Walang po siya naman kung gaano kadami. Pero actually, marami po. Pag nag-visit po kayo sa World Trade ngayon, napakarami niyo pong makakita na mga businesses kung saan pwede po kayong bumili, pwede po kayong, kung naghahanap po kayo ng partnerships, makakakita rin po kayo doon. Non-food and food din po ang ano. May mga non-food din po doon. Ayan. Sabay-sabay kong itong linggo na to, ang daming nag-exhibit. Oo naman. Pati nung kahapon sa Glorieta. Wow. Yan. Good luck DTI at saka sa PCCI. Eto, ibalik natin kay Andres Bonifacio Jr. para ibigay naman ang pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko. Yes, talagang blessing na blessing sa atin si Ma'am Shekinah dahil kahapon, Diyos ko po, sinabi mo pa, Joanna, dahil sabay-sabay ang mga trade fair and bazaar, hindi lang yan ha, merong Yabang Pinoy. Meron din silang din. June 12 to June 16. Kaya naman, sabay-sabay, sobrang hirap maghanap ng mapapapunta dito. Ayan, hulaan mo na! Ang ating lucky caller ay manggagaling from Imus, Cavite! Marisa Balbuena! Oy! Marisa, natawagan ka rin sa wakas! Marisa, magandang umaga! Magandang umaga po. Hello, Marisa! Ayan, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Ma'am Shekinah sa pagsisimula ng kanilang Shekinah's Pastry. 5,000 po. 5,000 pesos! Makakuha mo kaya ang 200 pesos? Joanna, itanong mo na! Ma'am Shekinah, magkano po ang naging kapital? Simula po simula. Pinakasimula po. Okay po. So, yung pinakasimula po namin, which is yung home base po, is I think nasa mga, nasa 10K po. Coming from mga mga huling mga sahod ko bago po ako mamawalan po. So, nag-ipon po ako para po makabili po ng oven and tools po. Yan. Ayan! Better luck next time! Bukas, 400 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang
Andres. Yes, Sir Kong! Tingnan mo, Yes, talagang tinikman ko, hindi ko matiis. Di matiis. Kasi inaabot gusto ko naman malaman ng ating mga viewers at ng ating mga listeners kung ako'y nagsisinungaling o hindi. Ayan. Okay? Yes, sir. Masarap talaga. Sir, yung bread. Malambot. Velvety. Malambot. Kung ano yung mga ng Krispy Kreme, ganon din ito. Uy! Uy! Ngayon, ang masarap dito, hindi masyadong matamis. Matamis. Pwede sa atin, Mama Jo. Hindi masyadong matamis. Though ang puso niya, Ay! ni Joanna ay matamis. Pero itong donut ay hindi masyadong matamis. Pero wow, I tell you, tama yung sinabi ko. I-flash nyo ulit yung Facebook page. Facebook page because kung hindi kayo makatikim nito, magsisisi kayo habang buhay. Ay, nako. Ano yung tinitikman niyo ni Kong, ma'am? Anong tawag Ito pong natin flavor siya? na tinitikman po ni Kong ay coffee almond po. Coffee almond. Grabe. Yan po yung 47 ang isa. 37 kasi nasa mali. Tumikim ka na. Huwag ka na alam kong naiingit ka. Sige na. Sige lang po, sige lang po. Ibang klase talaga. Betty, gusto mong kumain? Nagtawag na. So, 10,000 pesos po. Yung dati po nating work ay... Ako po ay isang quality assurance supervisor po sa isang food manufacturing company po. Quality assurance. Kaya assured kayo sa mga produkto ni ma'am. So, yun po yung mga lasahod nyo, yung 10,000 pesos. Yung pinabili ko po ng oven. Gaano at saka kalaki iba po yung mga, oven? yung normal. Normal oven, lang. nakalimutan ko na po yung capacity. Pero yung, yun po, yung mga normal oven po na ginagamit. Electric oven po, na usually ginagamit ng mga starter po pag nagbe-bake po sila. Yun po. 10,000 pesos. Better luck next time po sa ating caller kanina. Ayun, pwedeng-pwede na kayong mag-start ng negosyo sa 10,000 pesos. Yung mga raw mats natin, mga sugar, palengke lang po yun. Apo, yes po. Ngayon may supplier na. Yes po, yung iba po sa market pa rin po namin binibili. Pero meron na po kaming mga nakukuhang supplier kung saan mas mababa po yung nakukuha namin. Ayan. Pag malaki ang volume, bumababa yung presyo. Ngayon, mayroon ba kayong mga resellers? Open ba doon? Yes po. Actually, yun po yung isa sa goal po namin. That's why we also join po dun sa MAFBEX is to really promote po yung mga products namin by searching for resellers, yung mga pwedeng mga partnership po, mga maging collaboration ng mga sa mga companies po. Yun po. So, kaya, yun po. Kung meron pong mga nagnanais na mag-resell po ng aming pong mga products, we are open po for that. E-seller. Ilan po yung kailangan unang orders nila? Wala naman po limitation. Sa ngayon po, opo, wala pa naman po kaming nasiset pa. Pero we're going forward po doon. Ayan. Once again po, invite niyo po sila na tangkilikin itong produkto at magtungo sa World Trade for MAFBEX. Sige po, inaanyahan ko po yung bawat isa na viewers po natin ngayon na talagang itry nyo po. No, si Kong po yung makakapag-testify ng quality po ng products namin. So, you can message us po sa aming pong Facebook page, si Kindness Pastry. And then, meron po magre-reply po sa inyo doon and mag-aasikaso po ng orders. And we actually deliver through Lala Move po sa ngayon. And we are looking forward to join po yung mga platforms po natin ngayon like Foodpanda, Grab, para po mas malawak yung maging reach ng mga products po namin yun. And you can also visit us ngayon po hanggang Sunday sa World Trade Center sa MAFBEX. Nandun po kami sa booth 1003. Yan, malapit po kami dun sa entrance. And tangkilikin po natin, hindi lang po yung sa amin, kundi lahat po ng mga entrepreneur na nandoon po. And together with PCCI, yan Kamanava, yun po, hanapin niyo po kami para makita niyo po yung mga products po namin and matangkilik niyo po. Yun po. Ayan. Ito po, pinakamahalagang payong pwedeng maibigay sa mga nais ring magtagumpay sa negosyo. Siguro po ang pinaka gusto ko pong i-share as one of
learnings ko po nung nag-open po ako ng business. Kasi sabi ko nga po nung nag-open po ako, hindi po ako graduate ng marketing, hindi po ako graduate ng business ad. Pero I think it was really the Lord na naglagay po sa posisyon sa akin po, to really be in this place for such a time as this. Yun po. So, gusto ko lang po i-share na talagang kailangan po as we open yung business, talagang kailangan meron po tayong dedication and passion. Kasi kapag meron po tayong passion at yung love sa ginagawa natin po, hindi po tayo agad or easily magkukwit dun po sa ginagawa po natin. And then, yun po, sabi ko nga po kanina, more on innovations, kailangan nag-i-innovate po tayo para masustain po natin yung changing demands ng mga tao. And then, siguro po, last na gusto ko talagang i-point out po is yung talagang, yung relationship po natin kay Lord. Yung nga sabi po ng isang viewers natin kanina, marami pong blessings kasi madasalin or mapanalangin. Yun. Pero totoo po yun. Kasi wala naman pong success or there will be no success if without the help of the Lord. Kaya napaka-importante na sa Kanya po tayo nakadepend, sa Kanya po tayo humihingi ng tulong talaga every now and then. Lalo na kung wala po tayong alam pa. No? So we cannot depend on ourselves. Sa Lord po lang talaga tayo dapat talaga aasa. So siguro yun po yung masasabi kong backbone ko na I really depend on the Lord sa dinadaanan po namin. And I'm so overwhelmed and praising Him po. Kasi napakaraming opportunities po, actually sunod-sunod, nito pong pagpasok po ng taon nito. Sunod-sunod po yung opportunities na binibigay po ng Lord sa amin to engage ito pong, and to make His name, yung Shekinah, be known. Hindi lang po sa Valenzuela, hindi lang din po sa NCR, kundi nationwide and even around the world kung kalooban po niya. So, ayun po. To summarize it all, the Lord will only help those who help themselves. Hindi po pwede magdadasal ka tapos mag-aantay ka. Wala kang ginagawa. Dapat may ginagawa. So, dapat talagang magsipag ka. Yes. And tingnan mo, yung opportunities na yan will just come. Because you believe in the Lord. Pero yung sasabihin mo, okay, magdasal ako sa Panginoong Diyos, nabigyan ako ng ganito, tapos matutulog, kain ka lang, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi na. Kailangan, the Lord will help those who help themselves. Help themselves. Ayan. Amen. Ayan, ma'am, baka may gusto kang batiin. Mga kasamahan natin sa shop, yung nanay, tatay mo, ayan. Ayun po. Una po, nagpapasalamat po ako, bukod po sa Panginoon, nagpapasalamat po ako sa family ko po, na alam ko pong nanonood po ngayon. Ayan po. Sa aking pong family, sa bahay po nanonood po sila, kay mami, kay daddy, yun. So, I praise the Lord for your life po, for continuously providing po and helping me dito po sa business po na ito. And also, yung mga kamag-anak ko po, and yung mga staff ko po, yan, sa aking pong mga production team, sa store team. Yan, maraming salamat sa walang sawang pagsama sa amin from ups and downs ng SP or Shekinah Space 3. Yun, maraming salamat po sa buhay ninyo. And then even sa mga ka-churchmates ko rin po na nakasupport po sa akin, yun, along the way, yun, maraming salamat din po sa inyong mga buhay. And, ano pa ba? Yun. Maging sa ano po? Yes po. Sa mga clients po namin, sa mga suki po namin within Valenzuela and even outside Valenzuela, maraming salamat po sa inyo and patuloy niyo po kaming suportahan. Patuloy niyo po kaming samahan dito po sa journey na dinadaanan po namin dito po sa Shekinah Space. And also, I would like to thank the PCCI family. Yan po. Na patuloy po na tumutulong sa mga MSMEs or even sa mga micro-businesses para po sila ay talagang lumago at talagang ma-reach po yung success dito po sa business. So, yun po. Maraming salamat po. Thank you so much po, Miss Shekinah. Ayan. Thank you. Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Shekinah Space 3 Shop ni Miss Shekinah May De Castro.
Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Stories of Nego Success. Dahil sa ating maagang pagdiriwang ng Father's Day, magpapaletsyon ang Pro Pinoy. Wow. Si Andres Bonifacio Jr. Ako pong muli, si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Sino magpapalitsyon? Ako po. Binasa ko lang po. Ako naman po, si Congressman Pichay, na hindi magpapalitsyon. Uy! Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!